Good morning, grade 7. At since nagkaroon na naman tayo ng suspension ng class, ito na naman si ma'am, nag-send na naman ng recorded video na discussion. At hopefully, kahit na hindi ko kayo na monitor, napapanood niyo sana at habang nanonood sana kayo ay nag-lecture kayo sa science notebook niyo. At i-remind ko lang ulit yung 7 Aquino na ang 7 Aquino ay merong quiz na dalawa about sa pagkuha ng percent by mass at percent by volume at about sa acid at base. At syempre, ang 7 Aguinaldo ay may quiz, isa din, regarding sa last video na pinapanood ko sa inyo, which is in the difference between acid and base. Kung paano malalaman na kung ang isang solution ba ay isang acid at paano malalaman kung ang isang solution ay base or alkaline. Now, for this morning, i-discuss ni Ma'am yung history, parts, and function of microscope. Sige, history of microscope. Sabi nito, ang microscope daw ay galing sa salitang Greek na mikron or ibig sabihin ay small at saka sa salitang scopus na ibig sabihin daw ay to look. It is an instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked or unaided eye. A tool that can help you see tiny objects and organisms. It makes the object look bigger because of its magnifying power or what we call magnification. So si microscope, familiar naman na kayo dyan since napag-usapan natin ng nakaraan yung iba't ibang tool pag magko-conduct tayo ng experiment at scientific investigation, isa to sa ginagamit sa pag-conduct ng experiment or scientific investigation. So, si microscope, tulad na sinabi dito sa definition, instrument or tool na ginagamit para ma-view yung mga objects na maliliit. Yung mga organism na maliliit. Kung gusto mo mag-observe ng isang too small na objects na hindi kayang makita sa pamamagitan ng eye natin, naked eye or unaided eye, gagamit ka ng microscope para makita mo yung maliit na object na yun, maliit na bagay na yun. I know, familiar na kayo dito, hindi na natin dapat palalimin yung discussion about sa definition ng microscope. So the word microscope was first used by Giovanni Faber in 1625. He used the word to describe an instrument developed by Galileo Galilei around 1609. Sabi dito, Galileo's microscope was called a compound microscope because it used two lenses. Ano yung dalawang lens na yon? Sabi dito, objective lens saka eyepiece lens. Ano naman yung difference nila? Sabi dito, si objective lens collects light from the object and forms an image. Si eyepiece lens makes the image appear larger so we can see it. However, Galileo's microscope was not the very first microscope ever invented. So kung pag-uusapan natin yung history ng microscope, hindi si Galileo ang unang nag-invento ng microscope. Kasama lang siya sa history ng kung bakit na-develop ang microscope, pero hindi siya yung kauna-unahan. Hindi discuss mamaya ni Ma'am. Ngayon na-mention din dito na meron siyang na-contribute sa objective lens at saka sa eyepiece lens. Mamaya i-discuss ni Ma'am kung saan ba matatagpuan yung objective lenses na yan saka eyepiece lens na yan. I-discuss mamaya ni Ma'am. Proceed tayo sa susunod. So before natin i-discuss yung history saka yung parts ni microscope, sabi dito, microscopy is the science or process of studying very small objects using microscope. Since some objects are too tiny to see with our eyes, we use a microscope to magnify and observe them more closely. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, kung may gusto kang ipag-aralan or ma-observe ng mga maliliit na objects, gagamit ka ng microscope. Pero ano ba yung tawag natin doon sa study na yun? Ang tawag natin sa study kapag gagamit ka ng microscope at mag-observe ka ng mga little objects na hindi mo pwedeng i-observe sa pamamagitan ng naked eye mo ay microscopy. Tatandaan niyo yun, yung study na yun. Proceed na tayo ngayon sa history. Sabi natin, di ba kanina, merong contribution si Galileo. Sinabi din natin kanina na hindi siya yung kauna-unahan na umimbento ng microscope. So, ito muna yung talakayan natin kung sino at bakit nabuo yung tinatawag natin na microscope. So, sabi dito, ang inventor or nagmula
Walang specific na name, nagmula noong panahon ng mga Romans or first century or Anno Domini. Ibig sabihin, the year of our Lord, no? So sabi dito babasahin ni ma'am pero i-edit ko na lang mamaya, hindi mababasa ni ma'am yung nasa features, ano? So sabi dito, during the first century, the Romans discovered a type of clear, thick glass with thin edges. They noticed something interesting when they looked at an object through that thin glass. Nakikita nila na parang mas lumalaki or nagmamagnify yung letter na tinatapatan nung glass na yon. So, tingnan niyo yung picture na nandito sa may illustration ni ma'am, dito sa slide ni ma'am. Ganyan yung unang lens na na-discover ng mga Romans noong first century. Nakikita niyo ba? So, sa taon na yan nang nagsimula yung invention ng lenses. Wala pang microscope. Lens pa lang ang una. So, tatandaan sa panahon ng mga Roman. Since ang una natin, diniscuss si ma'am kanina, sa first century ay yung mga Romans, naka-discover sila ng yung mga glass na kung saan kapag tinapat mo sa mga letters, sa mga Greek words, ay nag-a-appear sila ng mga malalaki. So, di ba kauna-unahan nga yun na kung saan na-discover nila yung iba't ibang uri ng lens. In short, na-discover nila na meron palang lens, merong lens na kumbaga nagmamagnify ng nagma-magnify ng mga maliliit na object or maliliit na letters. Sinundan ngayon yun ni Zacharias Janssen noong 1590 at sa kasama niya yung tatay niya, si Hans Janssen. Sabi dito, they took a tube, put lenses at each end and observed the object. He made a very important discovery na nagkaroon siya ng contribution kung bakit nabuo yung first compound microscope. Yung ginawa ni Zacharias Janssen at saka ni Hans Janssen, which is yung father niya, ginamitan niya yun ng multiple lenses. So kaya nagkaroon tayo ng tinatawag ng first compound microscope noong 1590. So malaki yung naging contribution nilang mag-ama sa pagbuo ng compound microscope. Pagkatapos naman ng mga Romans na ma-discover yung lenses at pagkatapos naman ni Zacharias Janssen at saka ng father niya na si Hans Janssen noong 1590, nasundan naman ngayon yan ni Anton van Leeuwenhoek, between 1632 to 1723. Ano ba yung features o ano ba yung naging contribution niya sa history ng microscope? Sabi niya dito, he is known as the father of microscopy cells. He made a simple microscope and first observed bacteria or red blood cells. Ito yung example nasa illustration, nasa slide ni ma'am yung illustration, yung sinabi na gumawa siya ng isang simple microscope. At sinabi dito na siya yung kauna-unahan na naka-observe ng bacteria at red blood cells. Susundan ngayon yan ay kadugtong ni Anton van Leeuwenhoek kanina, dinescribe din niya, sabi niya dito, and he described colonies of protozoans steaming in a drop of rainwater which he called animal cults. So, dinescribe niya yung sa pamamagitan ng paggawa niya ng simple microscope na kanina pinakita ni ma'am sa previous slide. Na-describe niya yung mga yan, yung mga protozoans yun sa illustration ni ma'am, na tinawag niyang mga animal cults. Ayan yung itsura ni Anton van Leeuwenhoek. Ayan yung kanyang mga dinescribe na protozoans na ang tawag niya ay mga animal. So, sumunod kay Anton van Leeuwenhoek, si Robert Hooke, noong 1665. Ayan naman yung nagawa, yan naman yung naging contribution. Kung mapapansin niyo sa illustration, yan naman yung naging itsura ng microscope na ginawa ni Robert Hooke. Ano ba yung naging, contribution niya sa history ng microscope? Sabi niya dito, he spent time improving the design and the capabilities of microscope. He used a microscope to observe thin slice of pork. Kasi sa pamamagitan ng pag-observe niya ng slices of pork, na-discover niya yung mga tiny box-like structures na tinawag niyang mga cells.
Ayan, yan yung lumitaw na illustration nung inobserbahan ni Robert Hooke yung slices of cork sa under the microscope. Ayan yung itsura na yung mga tiny structures doon, tiny box structures doon na yan ay nilagyan niya or pinangalanan niya ng mga cell. Ayan naman si Robert Hooke nasa kabilang side, yung may hawak-hawak na compound microscope. Nasusundan naman ngayon yan ni Joseph Jackson Lister noong 1826. Ayan naman yung picture niya. Ayan naman yung itsura ng kanyang invention, ng kanyang contribution sa microscope. Sinabi naman niya dito, he developed better microscope lenses that produced clearer and sharper images. He helped reduce optical problems such as blurry or distorted images. So sinabi niya dito, ang naging tulong ni Joseph Jackson Lister dito noong 1826 ay nag-develop siya ng mga lenses na kung saan nag-produce ng clearer and sharper images. Kapag ka mag-observe ka under the microscope, mas nag-produce siya ng mga lenses, nag-develop siya ng mga lenses na kung saan magpo-produce ng clearer and sharper images at tinanggal niya o ni-reduce niya yung mga optical problems such as blurry or distorted images. Hindi kasi makita ni ma'am yung nasa baba, pero, kung willing naman kayo na basahin, kapagka sinande ma'am 'to, dadasog ko na lang yung video ni ma'am sa taas para makita niyo yung definition, yung karugtong na information about sa, kay Joseph Jackson Lister as noong 1826. Ayan si Joseph Jackson Lister. Yan. Sumunod naman, we have here the physicist Ernest Ruska and electrical engineer Max Knoll noong 1931. Ano naman yung kanilang na-discover? Sabi dito, they discovered that electrons could be used instead of light to create a highly magnified image. Their work led to the development of the first electron microscope in 1931. So, yun lang ang dapat yung tandaan. Sa panahon ng 1931, si physicist Ernest Ruska at saka si electrical engineer Max Toll, na-discover nila na ang mga electrons ay pwede daw gamitin instead of light to create a highly magnified image. Mas malinaw na ano, mga image na i-observe mo under the microscope. So sila yung una, their work led to the development. So sila yung unang naka-develop ng tinatawag nating first electron microscope noong 1931. Ayan silang dalawa. Si Ernest Ruska at saka si Max Knoll na nasa kabila. Ayan. Since tapos na tayo sa history, pakitandaan lang mga anak yung history, we will now proceed to the parts and functions of microscope. Ngayon, I know naman, familiar na kayo dito kasi 'di ba sinabi niyo sa akin nung nakaraan, alam niyo naman na 'to at for sure, hindi naman na ito bago sa inyo. So, madali na nating i-discuss. So, okay, we have three main parts of the microscope. We have the mechanical part, magnifying part, and the illuminating part. Pag sinabi nating mechanical part, it is used to support and adjust the parts. Pag sinabi naman nating magnifying part, it is used to enlarge the specimen. Pag sinabi naman nating illuminating part, it is used to provide light. Tatandaan na, we have three main parts of microscope. How we have the mechanical, magnifying, and illuminating. Si mechanical, to move, si magnifying to see the image clearly, at saka si illuminating from the word itself, nagbibigay linaw doon sa image na i-observe mo or doon sa specimen na i-observe mo under the microscope. Una-una, we have here the eyepiece lens. Ano ba pag sinabi nating eyepiece or yung tinatawag nating ocular lens? It is the lens at the top of the microscope that you look through usually with a magnification of 10 magnification or 15 magnification. The eyepiece, also called the ocular lens, is the lens closest to the user's eye when looking through a microscope. So ito yung tinatanong mo, ito yung tinitingnan mo kapag ka mag-observe ka ng isang specimen under your microscope. Huwag kayong mag-alala kasi magagawa tayo ng activity na kung saan mag-observe kayo ng isang specimen under the microscope and then i-drawing nyo yun sa isang bond paper para makita natin kung tugma-tugma yung observation nyo sa mga kaklase nyo. Pero
'pag na lang nag-resume ng klase. Hindi natin kayang i-conduct 'yun mga anak na nandiyan kayo kasi ang microscope ay available lang sa paaralan. Hey, that's the first eyepiece or ocular lens. Sumunod, we have the arm. Pag sinabi naman nating arm, sabi dito, the part of the microscope that connects the base to the head and the eyepiece tube. It is used to carry the microscope. The arm is typically made of a sturdy metal material to ensure the microscope remains stable and secured during use and transportation. Ibig sabihin, ayun, naka-square, see, arm sa illustration, sa picture. So, yan yung ginagamit kapag ililipat mo siya para stable. Hindi mo siya hahawakan sa eyepiece, hindi mo siya hahawakan sa objective lenses, hahawakan mo siya sa arm at sa ibaba ng kamay, si base naman. Para stable. Hindi siya kung meron mang specimen doon sa microscope mo under the microscope na nakakabit doon sa stage ng microscope mo, hindi magiging unstable. So tatandaan, ang function ni arm ay para to ensure that the microscope remains stable and secured during use and transportation. Pangatlo, we have the stage clips. Ano naman pag sinabi nating stage clips? Sabi dito, metal clips on the stage that hold the slide in place. Stage clips come in different designs such as spring-loaded clips or screw-down clips. They provide a stable platform to keep the specimen centered and focused. Ibig sabihin, kung yung specimen mo ay square na gano'n, ay yung slide mo ay square na gano'n, kasi nasa slide mo yung specimen mo, yung stage clip yung mag-hold doon para hindi gumalaw, para mas malinaw, mas detalye yung i-observe mo na specimen under your microscope. So, yan yung maghahawak doon sa slide mo. Na si slide, ang hawak naman niya is yung specimen mo. So, example niyang na nakikita niyo sa illustration, ang tawag natin dyan ay spring-loaded clips. Ayan. Course adjustment knob. Ayun yung course adjustment knob. Nakalagay naman doon. Ayun yung may course focus. Sabi dito, a larger knob used for focusing the microscope. It moves the stage or the body tube up and down to bring the specimen into general focus. Turning the course adjustment knob moves the objective lenses a larger distance, allowing for, hindi mabasa ni ma'am, further focusing siguro yon. Yun. So, si course adjustment knob, ayun siya, yung malaking parang bilog. Ayan. Yung isa, si fine adjustment knob. Mamaya babasahin ni ma'am yung definition ni fine adjustment knob. Pero si course adjustment knob, mga anak, di ba, ayun si eyepiece nyo, si ocular lens yung nasa. So, si course adjustment knob, yung move sa body tube. Yung nagko-connect dun sa eyepiece papunta sa objectives nyo. So, yun yung nagmo-move. Up, pwedeng down. Depende kung gaano mo gusto kalayo yung objective lenses sa specimen na ino-observe mo. So, yun yung function ni course adjustment knob. Si fine adjustment knob naman, sabi dito, a smaller knob used for fine-tuning the focus of the specimen after using the course adjustment knob. It moves the stage to sharpen the image. The fine adjustment is essential for getting the most detailed, high-resolution observation of the sample under the microscope. So, kung gusto mong palinawin, ang gagalawin mo si fine adjustment knob. Napapagalaw niya yung stage slightly to sharpen the image. Okay? Tatandaan yan. Sumunod, we have the draw tube. The draw tube, it is the tube that connects the eyepiece to the microscope body. The draw tube is the cylindrical tube that connects the eyepiece, ayun yung eyepiece natin or ocular lens to the main body or frame of the microscope. This is an important component that holds the eyepiece correct position so that you can see the magnified image of the specimen. Ayun si eyepiece. Nakikita niyo ba yung nasa taas? Si eyepiece, si ocular lens. Ayun si course adjustment, ayun si fine adjustment. Yung nagko-connect, yung tube na nagko-connect mula kay eyepiece hanggang dun sa body ng microscope. Ang tawag natin doon ay draw tube or body tube. Siya yung nagko-connect ng eyepiece mula sa microscope body. Okay?
Revolving nose piece. The part that holds two or more objective lenses and can be rotated to easily change power or yung tinatawag nating magnification. The revolving nose piece is a crucial part of the microscope that gives the user the ability to easily change magnification levels simply by rotating the nose piece. Yung haba-haba na yan, yung mga tube-tube na yan na nakakonect na may pinagko-connectan sa may taas, yun yung tinatawag nating revolving nose piece. Ano, yung nasa baba mga anak, yun yung tinatawag nating objective lenses. Si revolving nose piece yung ginagalaw mo kapag gusto mong magpalit ng magnification. Na, i-discuss si mamaya yung mga different types of magnification. Si revolving nose piece yung pinagkakabitan. No? Na-adjust yun. So, depende kung anong gusto mong gamitin. Ano, i-rotate mo lang siya. Depende sa kung anong magnification ang gusto mong gamitin sa microscope mo. Stage. Ayan, stage. The flat platform where the slide is placed for observation. The stage is fundamental part of the microscope that enables the user to properly prepare, position, and focus on the specimen they wish to observe or study. Okay? Ayun sa stage. Yung pinaka-platform na yan. Yung square na parang salamin, yun yung slide mo. Yung nasa gitna ni slide mo, yun yung specimen. Nakadalisan gaduldok lang yung laki. No? Kasi kapag nga tinapat mo yung sa microscope mo, tulad ng sabi ko, nagmamagnify yan, lumalaki. No, lumalaki yung image. Kaya nga, ang ino-observe sa microscope mga anak, yung mga tiny organisms or tiny objects na hindi pwedeng ma-observe sa pamamagitan ng naked eye or unaided eye. Yun yung naghahawakan, no? Yun yung naghahawak ng patungan ng slide mo. Then, i-connect mo yun, kakabitan mo yun ng stage clips mo para hindi gumalaw. Yan, okay? So, sumunod, diaphragm or young Sheldon. Sabi dito, a rotating disc under the stage with different sized holes. Kung mapapansin nyo, ayun yung buong isang microscope, nasa pinakababa yung diaphragm. It is used to vary the intensity and size of the cone of light that is projected upward into the slide. Ngayon, di ba connected kasi yan mga anak, si diaphragm sa si illuminator. Si illuminator naman, a light source located at the base of the microscope. Kung si diaphragm ay sabi dito, nagpa-vary ginagamit sabi dito, to vary the intensity and size of the cone of light that is projected upward into the slide para makalusot yung ilaw na magagaling ngayon sa illuminator. Si illuminator, yung light source located at the base of the microscope. Of course, hindi mo naman maobserbahan yung specimen mo under the microscope without, illuminator. And of course, the diaphragm. And then the last, no, not the last. That's the second to the last. The base, the bottom part of the microscope that provides stability and support. It houses the illuminator and other electrical components. The base is the foundation that the rest of the microscope structure is built upon. Its sturdy design helps keep microscope steady and prevents tipping or moving during use. So katulad ng sinabi ko kanina, si arm ay gawa din sa sturdy metal na kung saan hahawakan mo for stability. Then, ito din si base. It provides stability and support sa buong microscope. And we have the last one, objective. Yung kanina sinabi ko sa inyo, we have the objective. It is the lenses closest to the specimen that are typically or varying magnification. Example, you have the 4 magnification, the 10 magnification, 40, and the 100. The different objective lenses allow the user to view the specimen at different levels of magnification. The objective lenses or the lenses closest to the specimen being observed. Kanina, yung mga lenses na nakakunik kay revolving nose piece, yun yung objectives natin, objective lenses natin. So again, nagva-vary sila. We have the 4 magnification, 10, 40, and 100. Sometimes may 20 pa. Depende sa microscope na gagamitin mo. Okay? So if ever na may question kayo mga anak, feel free to chat in our GC. Wala namang masama kung mag-chat kayo. Make sure lang na yung pangalan nyo sa GC ay nakapangalan talaga sa inyo. Hindi ko kayo i-entertain kapag naka-nickname or kung ano man yung pangalan nyo sa GC natin, sa group chat natin. Again, once again, kasama ulit to sa ating magiging quiz sa susunod na linggo. Huwag niyo sasabihin na hindi nagdi-discuss si ma'am at huwag niyo sasabihin na hindi ko na-discuss kasi nagpasa ako sa inyo ng video presentation.
actually it's not video presentation, it is recorded video, while I'm discussing. So, hopefully matapos at hopefully ay magkaroon na ng pasok para na sa ganun ay maturo ko na sa inyo yung mismong parts sa mismong ah, nasa harap natin ang microscope. Yun lang. See you soon, grade 7. Bye.